tunay na problema natin ay walang tumatayong leader sa atin. Kung magkakaroon tayo ng tunay na leader na handang magpakabatay sa atin, hanggat walang ganung leader, business as usual pa rin. Tingnan natin yung prinsipyo. Ano bang prinsipyo yung meron tayo? Handa ba tayo magpakabatay para sa bayan natin? Handa ba tayo tularan yung mga bayani natin na buwis ng buhay? Kasi ang nangyari sa atin, parang picnic na lang itong rally eh. Wala nang katapusan. Kasi kahit anong gawin natin, kung walang ulo, wala tayong ulo. Saan tayo pupunta? Wala. Ganito na lang. Paikot-ikot yung problema natin. Kung anong sasabihin natin ngayon, yun din ang sasabihin natin. Wala nang katapusan. Stereotype. Ngayon, ito ang hindi ko gusto mangyari. Sana hindi mangyari ito. Pag hindi na kayo maayos dito, wala kami ibang pamangka kung hindi humiwalay na kami sa inyo. Ayaw kong mangyari. Ang korupsyon ay bahagi lang ng problema natin. Ang tunay na problema natin ay walang tumatayong leader sa atin. Kaya hindi tayo na-unite. Ang inaasahan natin, Titi Sara. Kaya nananawagan kami sa UPI. Nalumagtan na siya. Panindigan niya agad. Minuto siya hukad nitong video. Tungkulin niyang ipaglaban tayo. Hindi wala tayong tungkulin na ipaglaban siya. Siya ang magpagano sa atin. Kasi minuto natin siya. Dapat pumayo na siya. Pumayo na siya ito na kung gusto natin matapos yung problema natin. Kung gusto natin matapos yung paghirap ng mga kapatid nating mga pulis. Hindi natin kalaban yung mga pulis. Ang problema natin yung sistema. Kaya lang, maakin natin yung sinahanap natin unity. Kung magkakaroon tayo ng tunay na leader na handang magpakabatay sa atin, hanggat walang ganung leader, business as usual pa rin. Hindi kaya ng personalidad ang problema natin. Tayo mismo ang sasagot. Tayo mismo ang maghanap ng solusyon para gumanda ang buhay natin. Di ba kayo naawa sa mga mahirap? Maaaring mangyari din yan sa mga anak natin. Sa mga apo natin, kung hindi natin mapabuhay ng sistema. Tapusin na natin yung personalidad. Tingnan natin yung prinsipyo. Ano bang prinsipyo yung meron tayo? Handa ba tayo magpakamatay para sa bayan natin? Handa ba tayo tularan yung mga bayani natin na buwis ng buhay? Hindi. Pero kung gagawin natin, may paraan. May paraan. Katulad ng sinabi ng mga naunang mga nagbigay ng talumpati, dapat ilagay natin, hindi lang yung, kasi ang nangyari sa atin, parang picnic na lang itong rally eh. Wala nang katapusan. Dapat kilos ang kulang. Pero kailangan natin magkaroon ng isang leader na tatayo sa atin. Kasi kahit anong gawin natin, kung walang ulo, wala tayong ulo. Saan tayo pupunta? Wala. Ganito na lang. Paikot-ikot yung problema natin. Kung anong sasabihin natin ngayon, yun din ang sasabihin natin. Wala ng katapusan. Stereotype. So, siguro hindi ko nang pahabahin yung nanalita ko dahil ayaw ko rin isipin ng iba na tumatayo ako dito na gusto kong siguro yung kilala nyo, sumikat, hindi po yun. Hindi po yun. Nahiya nga ako umarap sa inyo eh. Ako, sa totoo lang, matagal ako sa giyera. Pero hindi ako takot humarap ng bala. Medyo alanganin ako humarap sa inyo. Dahil alam kong isang pagkakamali ko matagal ayusin. Samantalang sa gira, kung tatamaan ako pwede gamutin. Pero yung may nasabi ako hindi maganda sa inyo, magkamali ako kasi tao lang ako, yun ang iniiwasan ko. Kaya ayaw kong umarap sa inyo. Kaya lang napilitan na ito. Dahil obligasyon nito namin sa Mindanao na tulungan kayo. Hanggang hindi maayos ang problema dito,
walang katapusan ng problema namin sa Mindanao. Kaya nagpapakahirap kami. Ngayon, ito ang hindi ko gusto mangyari. Sana hindi mangyari ito. Pag hindi na kayo maayos dito, wala kaming ibang panatran kung hindi humiwalay na kami sa inyo. Ayaw kong mangyari. Kasi marami akong kaibigan, marami na akong kamag-anak dito na hindi usapin ng religion ito. Usapin ng prinsipyo. Usapin ng kahirapan, yan ang ano natin. Kaya magsama-sama tayong ayusin natin ang problema dito. Para hindi na namin maisip maghiwalay dahil maganda ng buhay natin. Maraming salamat po. Maraming salamat po, Dato Benji. Ngayon po, ang susunod kong tatawagin ay ang ating kasama dito na napakasipag, walang kapaguran, hindi marunong umayaw. Walang iba kung hindi si Sikad Pilipinas. Sikad, nasaan ka na? Ayun. Ayan, sisikan po since day 1, kasama po ito, hindi umaalis dito. Kaya, ayan. Wala ba kayong mga kamay dyan para kay Sikad? Paano magaganahan yung magsasalita niyan kung kayo'y natutulog? Bigyan natin ng buhay ang araw ng kalayaan. Kaya mga kasama, pakinggan natin, Sikad Pilipinas. Yes! Maraming salamat po, Atty. Maraming salamat po dito sa pagkakataon muli na makatayo dito sa harap ng ating mga kababayang Pilipino at lalo-lalo na sa mga SK na nakikita ko dyan sa gilid-gilid. Sinaunang kabataan ng ating mga mararata, mga lolo't lola. Mabuhay po kayo dahil kayo po yung haligi ng ating bansa na dapat ay ginagalang at nire-respeto at binigyan ng tunay at malasakit at serbisyong totoo. At muli, ako po si Sikad Pilipinas na nagmula din po sa Mindanao, sa Bukidnon. Mula Bukidnon noong January 5, inumpisahan ang aking paglalakbay gamit ang kinakalawang na bisikleta. Nakarating dito sa Maynila, dala-dala ang boses na sinisigaw na sana magkaroon ng proteksyon ang ating mga matatandang Pilipino laban sa anumang uri ng pang-aabuso. Dahil sa panahon ngayon, mula pa nung aking paglalakbay ay nasaksihan ko na ang kalat-kalat na korupsyon. Hindi lang sa mga proyekto, pati na rin sa mga benepisyo ng taong bayan. Hindi lang sa mga matatanda na SK, pati na rin sa HK. Ito yung henerasyon ng kabataan, pati ang kinabukasan ng ating mga kabataan na nag-aaral ay ninanakawan. Ninanakaw ang karapatan na mag-aral, ninanakawan ng posisyon na magsilbi ng tunay, hinaharangan, kinikitil at nilalason ng mga kaliwang grupo. Maraming mga kabataan na maswerte na nabigyan ng pagkakataon na magkaroon ng scholar galing sa ating pamahalaan, kaya lang hindi nagawa sa tama. Kagaya ko na isang ordinaryong kabataan hindi nakapagtapos ng pag-aaral, marami sa amin na naging vendor na lang, lumalaban ng patas, kiniklearing pa. Ang kinakalawang kong bisikleta ay isa din pong simbolo ng mga vendor na kinakawawa. Kesyo, ang rason dahil ito sa rally, kaya ikiklearing kayo. Dadaan, delikado dito. Kiniklearing, kawawa. Sila na ngayong lumalaban ng patas. Meron din isang senior citizen dyan na kinakawa. Binaklas ang kanyang gamit sa paninda. Kung tunay ang paglilingkod ng pamahalaan ngayon, bakit yung mga nasa laylayan hindi nila matulungan? Ang kanilang tinutulungan yung mga tambay. Hindi natin alam kung saan napupunta ang tulong na napapaabot sa kanila. Baka dinodroga lang. Kalat na po ang droga. Kalat na ang mga drogista. Hindi na safe ang ating bansa ngayon. May mga naririnig tayo sa social media at sa mga balita na sa panahon daw ngayon ay naging safe ang Pilipinas. Nasaan ang safe? Maraming ninanakawan, maraming napapatay sa lansangan,
Maraming mga rider in tandem na nangyayari ngayon. At pati ang mga pinagkaloob ng pamahalaan sa ating mga matatanda na lupain sa probinsya ay inagaw pa. Dahil ang mga lupang iyon, pinamahagi, minigay ng ating minamahal na former President Rodrigo Duterte. Binawi, ginawa nilang struktura para sa sarili nila. Ginawang negosyo. Kung kaya nila na gawin kay former President Rodrigo Roa Duterte ang pang-aabuso na isang matanda na aking nasaksihan na nagsilbi sa ating inang bayan at noong panahon niya naramdaman ng taong bayan ang safe na lugar, safe na pamamalakad at may tapang at malasakit at tunay na serbisyo sa mga matatanda. Ngayon, marami akong nababalitaan na may mga matatandang nakakatanggap ng expired na gamot. Ganun ba ang programa ng administrasyong ito? Yan ba ang pinagmamalaki nyo? Ang proyekto nilang pinagmamalaki, ayan, nasa harap natin, barbed wire. Sino bang nakakulong dito? Wala namang nakakulong dito. Parang sarili nila, kinulong na nila sa paglatag nila ng kanilang proyektong barbed wire. Pero nung panahon ni Tatay Digong, ano ang proyekto? Build program. Karagdagang istruktura para sa ating mga kababayan. Para sa susunod na mga henerasyon ay magamit pa ng mga kabataan na sumisipol pa lang. Sa panahon namin ngayon, nawawalan na kami ng tiwala sa pamahalaan. Kaya maraming mga kabataan dyan, tahimik lang. Pero panahon na para tayo, sumikad tayo. Isikad natin, isigaw natin ang tunay na kahulugan ng kalayaan. Hindi yung kalayaan na malaya silang magnakaw sa kaban ng bayan, samantalang ang ating mga kababayan gutom sa kanilang mga tahanan. May mga matatandang umaasa ng ayuda, binipisyo sana, pero hindi nakakarating sa kanila. Kasi ang napapriority, sabi nga ng iba, malapit sa luwag, malapit sa kaldero, malapit sa kawali. Lahat ng mga ayuda na pupunta sa kamag-anak lang nila. Ang nabibigyan, yung malakas pa. Paano yung mga matatandang hindi na kayang magtrabaho? Paano sila? Saan ang para sa kanila? Inaabuso nyo. Hindi lang kapangyarihan sa pamumuno dito sa ating pamahalaan ngayon. Kinokontrol ninyo ang pondo na nararapat sana sa proyekto na magamit pa ng susunod na henerasyon. Kawawa ang kinabukasan ng kabataan, kinabukasan ng mga matatandang Pilipino na umaasa na makakaramdam naman sana ng kapanatagan. Kaso, ang naramdaman nila ngayon, pag-aalala. Dahil ito lang yung nasa isip nila ngayon. Kahit tahimik lang yan sila, ito yung iniisip nila. Paano na? Ano na ang aming gagawin ngayon? Pero wag po kayong mag-alala. Yung mga nasa bahay na hindi kayang tumayo, tumindig, pumunta dito. Ito lang yung panawagan ko sa inyo. May mga apo, may mga kamag-anak kayo na matitikas, matatapang. Ang tapang natin, huwag nating ilabas sa social media. Nandito ang tunay na laban. Nandito, humarap tayo. Makiisa. Isikat natin, sipain ang nararapat sipain. Ilibing ang dapat ilibing. Ito na, nakahanda ng kabaong. Iwan ko lang magkasya ba sila dito. Kung hindi sila magkasya, may mga maleta naman tayo dito nakalatag. Maluwag pa. Hindi ako. Yung mga magnanakaw nararapat dyan. Ginawa ko lang yung pagsakay kanina sa kabaong dahil yun po ay isang salamin na ating nakikita sa panahon ngayon. Ang tunay na nangyayari sa ating bansa. Pinatay na nila ang demokrasya. Pinapatahimik nila ang tumitindig, sumisigaw ng karapatan ay pangalagaan. Ang gusto nila, kawatan ay protektahan. Yun yung nangyayari ngayon. Binipisyo ng mga matatanda, gagamitin lang ang pangalan ng mga matatanda, pero bulsa nila ang lumulobo at nandun sa kanilang mansyon. Nakaparada ang mga luxury car, pero ang mga programa at proyekto at binipisyo ng mga matatanda, nawala na. Naging pangako na lang. Pangakong napako. Eto naman dito sa Mindanao, mga kapatid natin dyan, na naapektuhan ng lindol. Ito yung nabalitaan ko.
bilang isang marites din sa social media. Dahil meron akong kamag-anak na nasa Jansan, na apektado ng lindol. Imbis na ipamahagi, ipamigay ang bigas, ginawang negosyo, 20 ang kilo ng bigas. Nagkatotoo na yung 20 ang kilo ng bigas, kaya lang yung tatak ng cellophane, not for sale. Tarantadong gobyerno. Ginagago nyo ang taong bayan. Akala ko ba, not for sale, bakit kinikilo nyo 20 bigas? Ang programa, ang ayuda, ginagawang negosyo. Ang gulay na binibenta, per kilo din. Dilata, ewan ko lang, hindi ko na masabi. Kasi per box daw may presyo din. Buti pa, ang pangalawang Pangulo na tumanggap sa aking pagbisita, kinakalawang na bisikleta, siya lang po yung nagbigay ng chance na makaharap at makausap siya at mapakinggan kung ano talaga ang daladalang mensahe ng kinakalawang na bisikleta na minsan nang napagkamalang basura. Ng isang Sa kanya pala yun. nagmamayabang na marami na siyang natulungan, pero yung mga natulungan niya, in the time na bumalik, ay sasabihin niya, tapos na po ang programa para sa inyo. Tapos na po ang camera. 3, 2, 1, action. Tapos na po ang script na para sa inyo. So yung taong lumapit ulit, naghanap ulit ng malalapitan. Kaya lang wala na silang malapitan kasi sabi ng tao, ilang nilapitan ulit, tapos ka na sa programa ng isang nagmamagaling na Tolpo Brothers dyan, na ang mukhang bibig, tumulong daw sila sa mahihirap at sila daw po yung kakampi ng inaapi. Pero ang nangyayari, kabaliktaran, sila po yung kakampi ng nang-aapi sa taong bayan. Babaero kasi. Marami kasi siyang pampagana. Kaya iba-iba yung tinitable niya. Swerte, 250K. Saan galing ang pera? Pera yon ng taong bayan. Kung yung perang yon ginamit para sa ayuda, na para sa mga matatanda, yung gatas ngayon, alam ko, mahal na. Kawawa yung mga senior citizen. Yung kanilang mga pensyon ngayon, hindi sakto para sa gatas, sa medisina. Kung may bibigay man, hindi ko lang alam ha, sa ibang mga barangay, kung sakto ba yung expiration na 3 months daw expired na, pero yung iba nakakatanggap talaga expired na. Kawawa, masyadong kawawa. Kaya ngayon, mga kapatid, mga kababayan, mga katunay, ang tunay na nagmamahal sa ating bayan, tayong mga taong nandito at ang ating mga apo, kamag-anak na matitikas na gustong lumantad, lumantad po kayo. Huwag po kayong matakot dahil itong ating pinaglalaban, para po ito sa ating kinabukasan at para po ito sa ating mga matatandang Pilipino na unang tumindig at haligi ng ating inang bayan at mga kabataang nawala na sa landas. Pakiusap ko sa inyo, makiisa at makilahok kayo. Dahil alam ko, nung panahon ni Tatay Digong, gusto niyo nang magbago. Kaya lang dahil sa pagbalik ng kalat-kalat ng mga dulugista, ay naisama na naman kayo. Mga kabataan na nag-aaral, out of school youth, na gustong mag-aral, may pag-asa pa. Gaya nga sa sinabi ni VP Inday Sara Duterte sa akin, dahil hindi ako nakapagtapos ng elementarya. Hindi po ako educated, hindi po ako college graduate, elementary lang po ako grade 5 at pinayuhan ako ni VP Inday Sara. Hindi pa tapos, hindi pa uli ang lahat, may pag-asa pa. May potential ka. Subukan mo mag-enroll sa acceleration test. Ito yung alternative learning system. At magandang balita, VP Inday Sara Duterte, yung binilin mo sa akin ay sinubukan ko at natanggap ko ang porsyentong 64%. At naway, maraming mga out of school youth na tumindig at mag-aral muli. May pag-asa pa tayo para sa inang bayan, para sa ating kinabukasan, at para matugunan natin ang tunay at matigas at hindi garter lang o hindi yung malutay. Ito yung tinatawag natin sulidong saklay na siyang aalalay sa ating mga haligi, ng ating inang bayan, ng ating bansang Pilipinas, ng mga matatandang Pilipino, dahil sila ay kulang na
sa kakayahan. Kaya tayong mga kabataan, tumindig at sumikat, isigaw ang karapatan ng mga matatanda, pangalagaan at ang edukasyon ng kabataan, huwag nakawin at ang aming kinabukasan, huwag lustayin ng mga magdanakaw na ang gusto magkaloksorikar. Maraming salamat po. Okay, maraming salamat. Sikat Pilipinas.